tayo sa first and number 1 lesson. Nakikita niyo po ba? Alright. Kita naman ano. Magsisimula po tayo ng journey. This whole session natin. Yung journey natin. Every Sunday, magkakaroon tayo ng mga journeys. Ilang minuto lang po yan. Siguro matatapos natin before lunch. Ito po ang ating tatalakayin ngayon pong umaga. Ito po ay the journey sa World Harvest Church, Win Souls, and Discipleship. Yes. Okay. Ito po yung mga ating pag-aaralan. Number 1 is lesson of life after death. Yan yung ating pilit na uunawain. Yung anong mga lessons sa life natin after death. Tapos yung salvation. There is only one way. The question about salvation. Salvation, can we lose it or not? 3 aspects of salvation. 7 signs of a saved person. The plan of God. The second birth. The children of God. The Heavenly Father. And the water baptism. Okay, handa na po ba ang bawat isa para malaman natin yung mga bagay na ito? Parang seryoso yun. Okay. Sige po. Number 1. So ito yung unang lesson po natin sa buong session po na ito. Ito po yung 12 lesson na magpapakita po sa atin ng kalagayan natin. No? Kalagayan natin. Pero salamat sa Panginoon, tayo yung mga wala nang hindi na tayo natatakot, no? Sa ano man ang mangyari sa buhay natin. Halimbawa, kinabukasan, no? Bigla tayo katukin na, wala na, bigla atake, no? Hindi na tayo gumising. Hindi na tayo natatakot dyan, no? Hindi na tayo nababahala dyan. Dahil po ang una nating pag-aaralan ay yung life after death. Kayo natatakot po ba kayo kapag pinag-usapan yung life after death? Yung kamatayan? Ewan ko bakit ito yung unang session pa lang. Bakit kamatayan agad? Pag-aralan po natin. Sabi niyan, Salvation Series, Lesson 1. Ang pisikal na kamatayan ay maaari at mangyari kahit saan, kahit anong oras, at kahit kanino. Maaaring mangyari sa umaga, sa tanghali, hapon o gabi, o sa madaling araw, bata o matanda, lalaki at babae, mayaman o mahirap, ay mamamatay. Okay? Handa na ho ba kayo? Ang buhay ay maaaring matapos sa isang bayolente, biglaan at hindi inaasahang katulad ng mga aksidente, kalamidad at patayan o murder. Ang ibang kamatayan ay minsan resulta ng karamdaman o katandaan at makatakdang panahon ay maaaring maantala sa pamamagitan ng gamot o physical fitness or healthy diet. Pero hindi mapipigilan ng kamatayan. Lahat ay mamamatay malibang naranasan niya ang aktual na muling pagdating ng ating Panginoon. Okay? Life. Kaya po natin, we make it valuable. Di ba? Yung buhay natin. Kasi lahat ng oras natin, may halaga yan. May halaga. Hindi tayo free dito. Kahit na ano pang lakas natin, pag sinabi, pag kamatayan ay biglang tumating, abay, yung nagtatago nga sa building na malaki,
Di ba? Yung nangyari sa Myanmar, kailan lang, no? Ang ganda ng building. Pero gumuho. Di ba? Walang nakaligtas doon. At according to the news, nasa 2,000 na ang namamatay. So wala talagang ligtas. Hindi natin alam kung sino yung mga nandun. May Kristiyano din sigurado doon. No? Ibig sabihin, walang sinisino ang kamatayan. Amen? Walang sinisino yan. Kahit na tayo pa. Kahit na anong tinupa natin. Kahit na anong pag-iingat pa natin. Pero kapag yung plano ng Diyos talaga ay meron yun sa tao, parang katulad ng nangyari po sa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako po, kamakailan lang ay biglang na hospital. Kaya ngayon nag-maintenance na ako. Dati ayoko eh. Ayoko mag-maintenance talaga. Ngayon, umiinom ako ng gamot na 5 piraso araw-araw. Hindi na kadami makakuha itong gamot na to. Sabi ng doktor sa akin, pag hindi mo ininom yan, wala na. You will lose your life. Sabi ko, grabe naman. Pilapag ka pa. On my 56, ngayon lang ako mag-maintain. Bakit ba? Ayoko na maintenance eh. Bigla ba naman akong sinumpong nung pagkadating ko dito. Talagang hindi na ako makatila. Akala ko nga noon stroke na eh. Pero salamat sa Panginoon, hindi pa pala. Amen. May maintenance pa lang pala ako. So, ibig sabihin, hindi talaga pwedeng basihan yung ating physical. No? At hindi naman nakakatakot yan. Hindi nakakatakot. Hindi nakakatakot sa buhay ng isang Kristiyano yung mamatay o kaya bigla kang kuhanin ng Panginoon o kaya bigla kang paralitiko. Hindi po nakakatakot yan. Kung anong gusto niya, kung anong gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Pero nasa atin na rin, dapat mag-iingat din tayo. No? Yes. Para gamitin pa tayo ng Panginoon. Sabi niya, ano ang naghihintay sa kamatayan? Yan. Number 1. Itinakda sa mga tao na siya minsang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Hebrew chapter 9, verse 27. Isa lang. Isa lang ang buhay ng tao. Kahit tayo, isa lang. Walang siyam na buhay ang tao. Amen? Hindi ka mamamatay ngayon tapos mabubuhay kinabukasan. May siyam pa naman eh. Sabi niya, yung pusa daw ay may siyam na buhay. Totoo ba yun? Hindi naman, di ba? Wala. Matagal mamatay yung pusa, pero walang ano yan, walang siyam na buhay. Kanina po madaling araw, may nalaglag na pusa sa building. Oh. Hindi talaga yan, hindi totoo yun, no? Lahat ng bagay ay binigyan ng Diyos ng isa lamang pagkakataon. Kahit po tayo, minsan lang. At pagkatapos ng kamatayan, panghuhukom, bawat kaluluwa ay kailangang tumayo sa harapan ng Diyos at magbigay usulit sa kanyang naging buhay sa lupa. Yan yung kamatayan. No? Pangalawa, ano ang paghuhukom? Sige, sino mo bang gusto magbasa nito? Lahat tayo, participant. Kailangan mayroong participant. Okay, sino po? Gusto magbasa? Hindi ako magtatawag. Basahin po ito kung nakikita natin. Number 2. Sabi sa... May kopya kayo sa group chat natin. Nandyan. Open nyo yung group chat natin. Nandyan yung kopya kayo. Para hindi kayo nakatingin dito at nagigiting. Ano daw po yung sinasabi? Ano ang paghuhukom? Sa pahayag 20, 12, and 15. Ano yung sinasabi ng pahayag 20 and 12 and 15?
nag-aaral tayo, kaya okay lang. What sabi niyo po yun? English to sila mo basta. Hmm? English to. Ano yung pagkasabi po dyan? English? English po. Sige, English. Basahin mo. Sige. Alam mo, Pahayag or Revelation Revelation 20. 20 and 12, 15. And I saw the dead, small and great, standing before God. And books were opened. Another book was opened, which is the book of life. Next. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Yun. Amen. So, alam niyo po ba ang ibig sabihin? Ang sabi dyan, sa Tagalog, basahin ko, nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ng mga namatay, maging dakila o hamak. Walang talagang sinisiro ang kamatayan eh. No? Kahit na dakila ka or hamak ka, at binuksan ng mga aklat at binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, pinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa aklat. Itinapon sa lawa ng apoy upang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. So yan daw po. Ang paghukom ay ang sandali ng pagdidesisyon ng Diyos na makapangyarihan kung tatanggapin niya o hindi sa kaharian ng isang tao. Nasa Panginoon po daw yan. Ang kamatayan ay pintuan ng walang hanggan. Dalawang lugar ang pupuntahan ng kaluluwa pagkatapos ng pisikal na kamatayan, o langit or impyerno. No? Yan po yung Luke 16, 19 hanggang 23. Yan po. Basahin mo po sa Biblia ninyo, yan lang po yung kahantungan ng tao. Okay? Walang purgatorio. Okay. Hindi totoo yung purgatorio. Yan lang po ang dalawang yan. Hindi totoo yung mga patay lumilibot-libot pa. Wala pong totoo dyan. Yung nagpakita sa inyo ng 40 days, hindi totoo yun. Pagka namatay. Paghuhukom agad ang gagawin ng Panginoon. Sa ating mga mananampalataya, naniniwala tayo na ang buhay natin na ito'y minsan lang. No? Pag namatay tayo, wala na. Kaliwali na ang mundo. Okay? Wala na tayong magiging pakialam sa mundo. Tingnan mo, ano bang halimbawa nito? Yung si Lazaro, nung mamatay, sinabi ba ng Biblia na, Lazaro, nakikita mo ba yung mundo? Wala. Inaliw siya ng Panginoon ni Abraham. Inaliw siya ng Abraham. Sabi, he was in Abraham's bosom. Nasa sinapupunan siya ni Abraham nung siya'y mamatay. Tapos yung binata na mayaman na talagang nagpasasa noon, talagang hindi niya alam eh. Nung mamatay siya yung nakakaalam. Kaya ngayon, nakikita tayo ng mundo. Nakikita tayo ng mga namatay na naghihirap. Ang hirap naman ang hirap maunawaan nun. Yung mga matuwid na tao na namatay, na sa Panginoon na namatay, pero hindi talaga patay, buhay talaga sila. Sabi na sa pag-aaliw ng amang si Abraham. Pangalawa, yung mga taong namatay naman na makasalanan, talagang walang pasubali kung magkasala yan. Nandun sila ngayon sa impyerno. No? At alam nila yung mga ginagawa ng tao. Sabi niya, yung aking pong mga kapatid, sabi niya, meron pang kapatid ako doon sa bahay na yun, padala niyo si Lazaro. Diba, sabi niya, padala niyo si Lazaro para babalaan sila. Sabi ng Panginoon, sabi niya, nasa kanila ang salita. No? Nasa kanila ang salita. Nasa kanila ang mga propeta. Nasa kanila ang mga pastor. Nasa kanila ang mga magtuturo. Hindi na kailangan may bumaba na mula rito. Diba? So, ganun po ang nangyayari. So, sa paghukom at sa kamatayan,
Dalawa lang ang pupuntahan. It's either sa impyerno or sa langit. Walang purgatorio. Yan. Salamat sa Diyos at kayo ay naniniwala diyan na ang isang mananampalataya pag namatay, wala na, goodbye na. Pagka himbing na tayo ng tulog, talagang tulog. Nasa pag-aaliw na ng ating Panginoon. Kung ipinasya ng Diyos na mapunta ka sa impyerno, para doon ka. Kung tinanggap ka niya sa kanyang kaharian, langit ang huli mong destinasyon. Walang lugar na neutral na mamamagitan sa langit at sa impyerno. Amen? So, yan po ang ating paniniwala. Pangalawa, paano nilalarawan ng Biblia ang impyerno? Okay. Ito po, sino yung unang magbabasa? Number 1. Nakita mo. Hindi sa group chat. Sige. English yung English. Sige. How does the Bible picture hell? This is the place where Satan and his demons and all sinners will be condemned. Matthew 25:41. Then he will also say to those on the left hand, "Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels." Amen. Yan, yung Matthew 25, no? Sabi niya dun sa mga tao, sabihin naman niya sa kanyang kaliwa, lumayo kayo sa aking harapan, isinusumpa ko kayo sa apoy na di namamatay at mayanda kayo para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ito yung lugar kung saan si Satanas at ang kanyang mga demonyo at lahat ng mga kasalanan ay mahatulan. Yan daw po yung impyerno. Yan yung impyerno. At ang impyerno, hindi yan kaharian ni Satanas. Okay? Si Satanas po kaya itatapon dyan kasi talagang nagkasala siya. Yan ay huling hantungan ni Satanas. Yan hindi kaharian yan. Maganda doon sa kaharian. May nandun si Satanas eh. Sabi ko, nung mga tao na hindi naniniwala sa impyerno. No, yan daw po ay yung dagat-dagatang apoy na hindi namamatay. Yung apoy na yan. Lahat ng mga duwag, mandaraya, mamamatay tao, nakikiapid, mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga sinungaling, at mga lugar na ay para sa dagat-dagatang apoy. Ayan ay sinasabi sa Pahayag 21 verse 8. Yan. Na-imagine mo na ba ang iyong sarili kasama ang demonyo? Na-imagine mo ba yung sarili mo na kasama mo demonyo at mga masamang tao sa lupa at walang hanggang ito ay mapangyari sa mga sumuway sa Diyos? Na-imagine mo daw ba yung sarili mo na ang kasama mo pagka namatay ka ay yung demonyo? Yan yung paglalarawan ng Diyos sa impyerno at ng Biblia sa impyerno. Pangalawa po, ano daw po yung pangalawa? Mamaya kung gusto yung magtanong lang po kayo. Ito po ay lugar ng paghihirap at pagdurusa. Okay? Yung A po, Marcos 9:47-48. At pakibasa din po hanggang Matthew 25 at 30. Magkakasunod po dyan. Ayan, sige. May mga uod na hindi namamatay at apoy na hindi nagtitilan. Doon hindi namamatay ang mga uod at apoy. Amen. May sobrang paghihirap at pangangalit ng ngipin, doon mananakit siya at magalit ang mga ngipin. May makakaalala ng buhay niya habang siya ay nasa lupa. Ayun. Anak, alalahan mo na pasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro na may
nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay maligaya siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Ayun. Amen. So, ito po yung magiging kalagayan ng tao. Sabi diyan, doon may hindi namamatay na uod at apoy. Yan yung impyerno. Tapos doon ay may mananangis at mangangalit ang mga ngipin. Ipapagka yung kumakagat ng yung ipin para may kinakain na palutong. Nangyari na ba sa inyo yan? Yung minsan pag nananaginip ka, yung gaganon ng Grinding. parang kumakain ng kung ano man. Mais. Ganun daw.